na makikita natin sa Encantadia si SB19 Justin. Ano kaya magiging role ni Justin dito? Kakampi ba siya or kalaban? Sinakripisyo din ni Alipato yung buhay niya para sagipin ang mga bagong tagapangalaga at si Pirena dito laban kina Zaur. Unti-unting lumalambot, natutunaw na yung yelo dun sa puso ni Mitena. Kung si Dea is meron siyang hangin, di ba? Nung nag-away sila, nakita natin, di ba? May lumabas na hangin kay Dea at the same time, may pa-flare or may paapoy naman si Flamara dito. Paano mabubuhay or paano ulit magkakaroon ng kapangyarihan yung mga brilyante, gayong wala na nga ang mga kambal diwa. Hello mga Encantadix! So, review lang sa ilang mga episodes na nakaligtaan natin or nakaligtaan ko. Na-realize ko na ang dami ko palang na-miss out ng mga episodes because I'm too busy with my full-time job. At the same time, alam mo, pag Sabado, Linggo is, dito lang talaga ako nagkaka-time na gumawa ng mga content or gumawa ng mga reaction videos, ganyan. But, for today's video guys, balikan lang natin yung mga episode 70 hanggang episode 75 ng Encantadia Chronicles Sangre. Kumbaga ito yung pinakabuod na nangyari sa buong Encantadia Chronicles Sangre, sa buong week na yun. So, ano ba yung mga nakita natin dito? First of all, parang unti-unting lumalambot, natutunaw na yung yelo dun sa puso ni Mitena. Although, nandun pa rin yung galit at feeling betrayed sa nangyari sa kanya dahil pinagtaksilan siya ng mga oblar niya. At the same time, kinuha yung setro niya. And sa kanyang pagtakas, nilungan siya ng isang dama, namit niya sa kagubatan si Terra. At nakita natin dito kung gaano ba parang unti-unting tinutunaw ni Terra yung malamig na puso ni Mitena. Sa unang pagkikita nila, sinungit-sunitan, muntik ka pang mag-away, but luckily ay parang nakukuha na ni Terra yung loob ni Mitena dito. Although nagpakilala si Mitena bilang si Samina at si Terra naman ay si Naya. Kumbaga nakikita ko dito yung pagiging alam mo, may connection sila sa isa't isa na parang mapapasabi na lang si Mitena na mabait si Terra. Pero at the end of the day, dahil akala nila close na sila, pero isa palang malaking digmaan yung pag-aawayan nila or gagawin nila dito, no? Ano kaya magiging reaction ni Mitena kapag nalaman niya na ang itinakdang kikitil sa kanya ay si Terra pala? Dahil nga sa pagkawala ng mga kambaldiwa, ng mga brilyante ay naging nawala yung balanse sa Encantadia. Sobrang galit ni Pirena dito, no? Grabe yung frustration nila at tanging si Alipato na lang talaga yung natitira sa mga kambaldiwa. Pero sa isang episode na nakita natin dito ay sinakripisyo din ni Alipato yung buhay niya para sagipin ang mga bagong tagapangalaga at si Pirena dito laban kina Zaur noong sinugod sila ni Zaur sa kuta nila para kunin yung natitirang brilyante ng apoy. Ang question natin dito, ano na ba yung mangyayari ngayon sa mga kambaldiwa? And we all know na mapapasakamay pa ng mga bagong tagapangalaga yung mga brilyante. Paano mabubuhay or paano ulit magkakaroon ng kapangyarihan yung mga brilyante gayong wala na nga ang mga kambaldiwa? May connection ba ito sa pagpunta nila sa Devas? Pansin nyo ba, no? Since 2016 talaga, magkaaway na yung hangin at apoy. Ngayon naman, from Amihan to Pirena, ngayon, sina Dea at si Flamara naman ngayon, yung mga may puot at may galit sa isa't isa, no? At paano kaya sila magre-reconcile? Kasi ang sabi na kaya magbubukas ang Akashic dito kapag nagkasundo na yung mga bagong tagapangalaga, di ba? Hindi sila magkasundo ngayon. So ano na yung magiging kapalaran? Yung mga bagong tagapangalaga. Feeling ko may isang malaking eksena dito na magpapalapit sa kanilang dalawa, si Dea at si Flamara. Tapos doon nila mauunawaan kung saan ba nanggagaling yung galit nila pa sa isa't isa. Tsaka napansin nyo ba na may mga innate, kumbaga parang meron silang kapangyarihan na nasa kanila na, di ba? Kung si Dea is
meron siyang hangin, di ba? Nung nag-away sila, nakita natin, di ba? May lumabas na hangin kay Thea. At the same time, may pa-flare or may pa-apoy naman si Flamara dito, which is nice, no? Ito yung mga hindi natin nakita noong papasimula pa lang yung Encantadia. And akala natin na dahil sa brilyante yun, pero may mga sariling kapangyarihan na sila, even though wala pa sa kanila yung mga brilyante. And gaya nga ng lagi natin pinabanggit, na nagsimula na nga yung kasamaan ni Zaur dito, or matagal na siyang masama. Pero grabe yung timpla niya ngayon dito sa Encantadia Chronicles Sangre, because ang laki ng ambisyon niya sa usapin ng kapangyarihan at sa mga brilyante, dahil gusto niya talagang kunin yung mga yun, pero hindi niya makuha-kuha because wala eh. Siya mismo yung kumitil sa mga kambaldiwa. Kaya naging hindi balanse ang Encantadia. Tsaka overpowered yung Cetro talaga, no? Napatumba niya si Pirena dito. Well, tapos, speaking of Pirena, si Pirena lang naman yung tumayong Reyna. 'Di ba? Siya yung nakatataas talaga dito. Parang ginagamit yung utak niya para gumawa ng estratehiya para maligtas yung mga engkantado at sa ito yung mga bagong tagapangalaga. And sa susunod na linggo, makikita na natin yung paglalakbay ng mga bagong tagapangalaga at ni Pirena sa papuntang Devas. At sa pagpunta nila ng Devas, makakaharap nila yung mga, syempre may mga bantay sa Devas. At the same time, papasok na yung character na pinakahinihintay for sure natin, dahil nagulat tayo na totoo pala na makikita natin sa Encantadia si SB19 Justin bilang Eknod. Ano kaya magiging role ni Justin dito? Kakampi ba siya or kalaban? Mukhang si Justin nga yung magiging bagong tagapagsanay ng mga sangre dito. Grabe, kaabang-abang to. Yun guys, yung mga eksena na tinutukan natin sa nakalipas na linggo sa may Encantadia Chronicles Sangre. And medyo bumabagal pa yung facing dahil may Devas filler ulit tayo makikita dito, yung pagsasanay nila. And bago natin makita yung mismong paglalaban nila Mitena at Zaur at yung mga pagtatransform ng mga bagong tagapangalaga. Kumbaga yung teaser na inilabas nila is paano lang talaga, alam mo yun, pa-excite lang talaga. Pa-excite effect lang talaga sa ating lahat. But nevertheless, for sure naaabangan natin tong panibagong yugto ng Encantadia Chronicles Sangre. Yun. Thank you so much sa pagsama sa akin sa pag-recap ng Encantadia Chronicles Sangre sa nakaraang episodes nito. Kayo guys, napanood nyo na ba yung 70 hanggang 75 episodes ng Sangre? Ano guys yung masasabi nyo? Let me know in the comment section. Siyempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, don't forget, hit that subscribe button and that notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko pa. Has been CJ guys, your man of letters. Stay safe and stay motivated. Magkita kita ulit tayo sa susunod na reaction and recap videos. Bye-bye!